Hello everyone! Ngayon po ay gagawa tayo ng isang stud earring. Marky po ang aking gagamiting diamond. Ang sukat po ng diamond ay 2 carats. Ayan, meron na po tayong gold. Babatakin po siya natin dito sa laminador, dito sa makina na ito. Hanggang sa humaba po siya. Hanggang sa makuha natin yung tamang sukat para gawin siyang hilo o wire. Ayan, susunugin natin siya muna para hindi siya magbitak or mag-crack. At ngayon ay puputol tayo ng kapraso para sa pantyapa o doon sa lock ng hikaw. Ayan, pahabain pa po natin siya para maging wire. Gamit ang makinang ito, unti-unti siyang humahaba hanggang sa lumiit. Ayan. Ngayon ay atin na siyang babatakin sa, ang tawag po dito ay swapan or draw plate in English. Yan. Ayan, magiging wire na po siya, bibilog siya, magiging round. Ngayon ay atin naman siyang susunugin para lumambot at hindi siya putol. Yan. Ito na po ngayon at susukatan na natin yung haba ng diamond. Yan. At puputol tayo dyan ng 2 piraso para makagawa tayo ng pyesa ng marquee shape. Yan. Bali 4 po yung kailangan natin dahil magiging 2 piraso yan. Yan. Unti-unti natin siyang ikukurba. Yan. Para mag-korting marquee. Yan. Ganun din po yung gagawin natin sa kabilang side. Pagdidikitin natin yan na para mag shape na siya ng marquee. Yan. Yan, shape na siya ng marquee. At ngayon naman ang gagawin natin ay yung pang ilalim. Ganon din siya, kaya lang medyo maliit. Ito yung pinakaparka no yung gasting tinatawag o yung bahay ng marquee diamond. Ayan, ganun pa rin. Ikukurba natin, yan, hanggang sa magmukha siyang shape ng marquee. Yan. Yan po yung pang ilalim. At ito namang isa ay ang pang ibabaw. Yan. Pwede na po siya ngayong hinangin. Yan. Hihinangin na po natin siya. Yung mga sudlungan. Yan. At pagkatapos natin siyang mahinangan na itong mga ikinorte natin na marquee, ay ang gagawin naman natin ay ang pinaka prongs. Yan po yung prongs niya. Yan, puputol tayo niyan. At ngayon po ay a-assemble na natin. Hihinangin na natin ang ating pyesa or pieces. Yan. Yan, a-assemble na natin. Make sure lang po na diretso at pantay yung pong pagkakahinang. Ayan, susunod naman yung kabilang prongs. Ayan. Ayan, natapos na natin. Hindi ko na naipakita yung side na prongs. Ayan, ngayon naman po ay atin na siyang kikikilin para mapantay. Ngayon naman itong ginagawa ko ay ang baral. Diyan po ihinang yung pinaka poste. Yan. Yan, ngayon ay iinitan lang po natin siya dahil nalagyan na natin siya ng wayo.
po sana siyang mahihinang or mawi-welding. Ngayon naman ay ihihinang natin ng wire. Yan, para po sa pinakahikaw. Yan. Tapos na, at atin naman po siyang puputulin yung mga excess gold. Ayan, yung mga sobra-sobrang nasa gilid na ginto. Atin siyang puputulin at atin siyang isa sa lugar. O, ayan, para maging makinis. Ganyan lang po kadali ang ating gawa ngayon. Ayan, halos tapos na po siya. Ayan. Ito pwede nang ipalinis. At pagkatapos ay pasasara na natin ito sa mananara. Pero gagawin muna natin ay ang pinakalak sa likod. Ito yung tsapa. Ayan. Puputol tayo ng dalawa niyan. Yan, ito yung pinakailalim ng tsapa. Ito naman po yung pinaka-victory ng tsapa. Yan. Ayan, ready na siya na hinangin. Ayan. Lalagyan natin siya ng wayo. At atin na siyang a-assemblein. Kaya ihinang na po natin yung victory. Ayan. Ganun din po yung sa kabila. Same procedure lang. Ayan. Ngayon naman ay atin siyang lalagyan ng butas. Medyo ilulupin natin yung magkabilang side. Ayan. Ayan, ngayon naman po ay atin siyang lalagyan ng butas. I-drill. Ayan. At itutuloy lang natin yung pagtupi nun. Ayan. Ganyan lang po paggawa ng tsapa. Para siyang heart. Ayan, at ngayon naman na isusog natin ang ilalim. Bibilugin natin. Ating siyang babandiliin o titistisin. Ayan. Gagamitin natin itong saw blade para mabilog yung ilalim. To make it round. Kaya ingat-ingat lang dahil maaaring masugatan kayo kung kayo ay hindi maingat sa paggamit ng saw blade. Matalim po yun. Ayan, ngayon at almost done na po itong ating tsapa. Ginagamitan na lang natin siya ng liha or ito yung sandpaper. Yan. Ito na po yung ating stud earring. Yan. Nalinis na rin po siya. Napalis na siya at ready na ngayon siya na ikabit ng ating stone setter. Ayan. Ang ating po stone setter, walang iba, the master, Sir Juma. Ayan. Siya po ang master ng mga stone setter dito sa amin. Ayan. Ayan, medyo nilalapat niya yung diamond. Ayan, titingnan niya kung nakalapat na. Ayan, perfect. Yan naman ay konti ng palis para matanggal yung mga scratches niya, yung mga gasgas. Ayan. Ready na yan to rhodium or yellow plating. Ayan. Ito na po yung ating finished product. Na-dip na siya sa yellow gold. Ayan. Muli, maraming pong salamat sa inyong panonood na aking YouTube channels. Huwag niyo kalimutan ako i-subscribe.